Vice President Sara Duterte is challenging Defense Secretary Gibo Chodoro to identify the government officials he claims are siding with China on its stance on the West Philippine Sea. To discuss the latest exchange between the two officials and other developments, we are joined by maritime security expert and retired Rear Admiral Romel Jude Ong. Welcome to Political Beats. Sir, maraming salamat po sa oras niyo, sir. Magandang gabi, Lord. Magandang gabi rin sa iyong viewers. Alright, sir. Interesting po, no? Kasi pa 5 days ago na yung artikulo niyo po ay lumabas sa Philippine Star. At meron po kayo na-identify doon na tinatawag na mga red zones at white zones. Yung red zones, ito yung kung saan naghahari po yung hard military power. Pero pagdating po to sa white zones, mukhang ito, saklaw nito, no? Yung sa civilian population, sa lokal na politika, etc. Pasok na pasok yata dito yung pag-uusapan natin, sir. At itong dalawang opisyal na ito, ano po ang masasabi nyo rito, sir? Eksaktong-eksakto po yata, ano? Di ba merong kabiruan, Lord, na if it talks like a duck, and if it walks like, it must be a duck. Okay, so parang gano'n yung ano. But levity aside, seryosong seryosong usapan niya. Apo. Kasi kailangan natin i-realize na yung ating katunggali, yung Partido Komunista ng China, hindi naman to gumagalaw ng yung normal na galaw ng isang gobyerno. Merong itong galaw na pailalim. And isa sa mga tinatawag nating tools of statecraft nila is how to undermine yung gobyerno ng kanilang katunggali. In which case, tayo yun. Apo. Meron namang pinag-uugutan yung sinabi ni Secretary Teodoro na meron talaga na sa panig natin, sa ating gobyerno, na medyo hindi interest ng Pilipino yung kanilang kinikilingan kung kay interest ng ating katunggali sa West. Pero, okay, sir, bakit nga kaya, kung may identified na talaga, no, bakit po kaya hindi pinapangalanan o ginagawa ng paraan na as part of the counterintelligence na sinasabi po ninyo sa inyong proposal po, sir? Number one, hindi pa kasi hindi pa tayo nakapag-adjust totally from counterinsurgency to yung external defense, na isa sa aspeto nito is yung tinatawag natin na United Front Work Activities. Yung pag-undermine ng lipunan o yung society, at yung pag-undermine ng gobyerno ng isang katunggali ng China. So hindi pa tayo totally naka-shift napag-uusapan na, napag-aaralan na, pero yung struktura natin at yung proseso natin hindi pa ganoon naka-align. Pangalawa, yung demokrasya tayo, although hindi tayo perfectong demokrasya, by the nature of the beast, open society tayo. By that alone, meron ng inherent vulnerability sa ating kalipunan. Pangatlo, hindi naman lingid sa kaalaman, meron tayong problema ng korupsyon at various level ng ating gobyerno. Nagiging opening ito for other activities. So, yun yung natin, yung operating environment natin, na kaya hindi pa natin totally ma-address. Sir, gaano ho ba kalalim na ang infiltration po ng CCP sa ating political system, sir? At sa military ba, meron na rin ho bang mga nag-uugat-ugat dyan? Well, yung classified na data na naibigay sa akin pero 2 years ago pa to, minarkahan niya yung level of affectation ng United Front Work Activities sa Pilipinas. Hindi siya granular data, more of yung anecdotal data siya. But yung level of affectation sa mga probinsya na nakaharap sa South China Sea, basically Northern Luzon yan, tsaka yung buong Palawan, markadong na yun, medyo malaganap na. Then merong areas sa Mindanao at merong areas dito sa bandang Eastern Mindanao na meron ding level of affectation. Kailangan natin intindihin kasi na yung buong Pilipinas, strategic na real estate yan as far as China is concerned.
Kumbaga, geographically, we are in the way ng ambisyon niya na makontrol yung South China Sea at the same time, mapalaganap yung kanyang impluensya dito sa buong Indo-Pacific. So, yung pwesto natin, ang ating yun yung nagke-create ng problema natin. Safe ho ba sabihin, sir, halimbawa, sa ating legislatura, no, na yung iba ho nagtatanggol doon sa, kung naalala po natin yung kiskisan po ng Chinese Embassy at ni Commodore Tariela, no? Maari bang i-assume, sir, na yung mga ilang miyembro ng minority, halimbawa sa Senado, ay automatic na pumapanig na po sa China? Mahirap kasi based on pronouncement lang. So, I will use the way we frame it before sa intelligence would be, titingnan mo yung indicators kasi mahirap naman kumuha ng ebidensya kung actions lang o yung kasabihan lang. Hindi naman conclusive yun. Kumbaga, hindi mo pwede dalhin sa korte yun. Ang pwede lang natin tingnan is yung behavior, tsaka yung patterns of behavior, tsaka yung pronouncements niya. Tapos yung conformity niya doon sa narrative ng embassy o yung narrative ng Partido Komunista ng China. Hindi ko ba pwedeng daanin dito yung doctrine na if it talks like a duck, it is a Peking duck? Pwede yun siguro para bigyan ng uwang, no? Para sabihin, oy, maghulos dili tayo rito sa taong ito. Baka hindi na interest ng Pilipinas yung pinaglalaban niya, kundi ibang interest na. Opo. Ito, so, yung panawagan po ni Secretary Gibo Teodoro na ay mga government officials na pinagtatanggol ang stance ng China should resign. Pero parang umamin naman sila noon. Hindi ho ba? Tama naman. Siguro parang it's a fair warning to them. Baka kasi magkaroon pa ng ng reflection sila at magbago ng landas. So parang it's a fair warning. Tingnan nyo yung sarili nyo sa salamin kung tama pa ba yung tinutungtungan nyo na plataforma. At baka sakaling magbago pa. May kinalaman ba, sir, o may significant impact ba itong recent Okta survey na sinasabi na malaking majority ng mga Pinoy ay hindi pabor doon sa China pagdating sa usapin sa West Philippine Sea, sir? Well, in a way, yes, no? Pero dalawa kasi dalawa yung battle space, kumbaga, ng naratibo tsaka ng influensya. Iba yung general public, yung tayo, yung ordinaryong mamamayan, yung yung pananaw natin is yung trust rating ng China mababa. Okay? Tapos yung survey na dapat ba ipaglaban yung interest natin sa West Philippine Sea, mataas yun Okay? Pero iba yung wala pa namang ginawang survey at tingin ko hindi naman sila amin. Pero titingnan din natin kung ano yung pananaw ng mga ating mga political leaders. Kasi very specific sa sa mga tools ng ating katunggali is yung tinatawag na elite cooptation o political elite cooptation. Meaning, specifically tinatarget niya yung mga liderato sa larangan ng politika na sa tingin nila makakatulong sa kanila o makakatulong sa interest nila or willing na gumabay doon sa polisiya na gusto nila na i-adapt ng ating pamahalaan. Medyo nakakatakot po, sir, kung sinasabi natin na ganun. Ibig sabihin, ngayon pa lang ay gumagawa na ng paraan or nasa mekanismo na at talagang may kakayahan silang ma-impluwensyahan yung maging epekto ng 2028 elections. Tama ka doon, Lord. Actually, ito yung 2028 is a battleground. Hindi ito eleksyon ng mga hindi lang siya labanan ng mga partidong political natin, domestic natin. Labanan din to na yung partido na sino yung panig sa interest ng Pilipinas at sino yung papanig sa interest ng China. Tataya din sila sa eleksyon natin sa 2028 kasi malaki yung nila,
malaki yung interest nila at malaki yung payoff sa kanila kung sakaling makaulit sila at push sila ng kandidato na pabor sa kanila. Mhm. Kasi lahat ng sakit ng ulo na tinatamasan nila sa atin ngayon dahil kontra tayo sa polisiya, diba? Bigla maglalaho yun. Mhm. Maglalaho. Opo. Okay. Sir, iniisip ko lang, kasi yung sinasabi natin may hard power, may soft power. Ang sinasabi nila, ultimately, ang nagpabagsak sa Berlin Wall, sa Iron Curtain na tinatawag din, ay hindi naman daw talaga yung mga missiles ng Amerika at ng Western powers, kundi Levi's, McDonald's, at lahat ng mga soft mechanism, lahat ng mga manifestasyon ng kultura at popular daw na impluensya. Pero kung i-apply po sa sitwasyon natin, meron mo bang gano'n ng China sa atin? Ang tawag doon, sharp power, hindi soft power. Sharp power? Oo, sharp power yun. Yun yung ginagamit nila, yung tools na ginagamit sa soft power, pero hindi para mag-establish ng friendly relations with isang bansa, kagaya ng Pilipinas. Mhm. Yung use of sharp power is para ma-impluensyahan nyo tayo para mag-align tayo sa polisiya na gusto nilang i-adapt natin. Mhm. So yun ang price of sharp power. Sa anong paraan po gagawin yun? Well, sa yung mga reference ko na mga mas expert sa akin dito sa area na to, Chinese political warfare, isang option is using yung gagamitin nila yung economic investments to gain political influence. Mhm. That's one. Second is yung labanan ng naratibo, which is nakikita natin yan palagi. Yung away emanating from Chinese embassy, away yung mga official natin sa gobyerno. Mhm. That is propaganda basically. Mhm. Yung pangatlo, ito yung related dun sa pronouncement ni Secretary Todoro, which is yung ang tawag nun is subnational impeachment. Ang ibig sabihin nun ay bababa sila sa level ng local government para impluwensyahan yung ating mayor at governor. Mhm. Kung sa tingin nila, alanganin silang makuha yung loob ng central o national government. Mhm. So dito, nagmamanifesto ito sa tinatawag nating sister city arrangement. Yun. At yung variation na ngayon is yung sister school arrangement. Mhm. Ibig sabihin, yung isang syudad sa kanila, makikipag-usap sa isang syudad sa atin, tapos magkakaroon sila ng parang agreement. Mhm. Pero yung agreement na yun, hindi natin alam kung ano yung formal agreement, saka ano yung nakapailalim na under the table agreement na napag-usapan nila doon. Mhm. Ang nangyayari dito, dahil medyo kulang yung ating oversight from the national level, parang because of yung kakulangan ng supervision, yung ating mga local government units nagkakontak ng sarili nilang foreign policy. Mhm. Okay. So siguro maaaring kailangan tingnan dito is yung local government code natin kasi masyadong pinalakas natin yung mga LGU. Autonomy. Mhm. O yung baka tingnan yung aspeto ng foreign policy kung baka masyado na bang kasi pinapayagan yung pinapayagan yung mga LGUs to transact Tama. investment. Mhm. In terms of investments So nagiging loophole din yun. Di ba may ganyang chismis nga nun sa isang lalawigan sa norte, sir, na iisa sa mga ibabaw na bahagi ng Luzon sa mainland, di ba? Na chismis yung gobernador daw ay ahente na ng, alam mo na, ng the Big C. Pero, okay, sabi ninyo mag-ingat daw kasi yung mga poorly structured na mga deals, no, gaya nung sa oil, medyo delikado po ito. Sabi po ninyo, warning po ninyo, pupunta po ako kung mahahagip natin ng konti o kung may yung PAC Silica po, sakaling maituloy po yung usapan at magtayo na po dito ng mga facilities at magsimula na po magbungkal. Ano po ang epekto nun sa atin pagdating po sa ating relasyon sa ating big, burly, red neighbor? Okay, aminin ko hindi ganun kabisado yung PAC Silica na issue. Pero titingnan natin to sa larangan ng economic resiliency. Mhm. Okay. Kasi ang nangyari over a period of decades,
na centralize yung supply chain kay China. Opo. Kumbaga naging dependent, maraming bansa naging dependent sa China for certain critical supplies o critical na parte ng ekonomiya na umaasa tayo. Mhm. So yung Pax Silica is an attempt to actually create an alternative supply chain na nakakawala tayo doon sa ating dependency sa China. Mhm. So one of the areas dito, I think, maaaring mali ako, is yung sa semiconductors. Mhm. Kasi nga, nagiging vulnerability yung nakakonsentrate kasi ang semiconductor industry sa Taiwan. Mhm. Okay? So, to mitigate yung vulnerability niya, ang logical strategy doon is to diversify Mhm. yung sources of supply ng semiconductors. Mhm. I think inattempt nila na dalhin yung capability na yon sa US. Hindi ko alam kung nag-traction yun, pero siguro ang tinitingnan ko isa itong reason para further diversify yung source of semiconductor chips. So that's only one. Opo. Titingnan din natin is yung vulnerability natin in terms of, medyo labas na sa Pax Silica, yung vulnerability natin sa enerhiya. Mhm. Okay? So meron pa tayong minanang issue dito sa national grid. Tapos medyo kinakapos tayo in terms of political will in actually drilling for oil dito sa reed bank. Mhm. Tapos hindi natin napansin yung ating renewable energy sector, malaki yung footprint ng China rito sa renewable energy. Mhm. So kung isusuma total natin ito, whether deliberate or nagkataon lang, nagkakaroon tayo ng vulnerability within yung energy sector kasi nakadepende tayo sa kanila. Mhm. Or meron silang impluwensya sa pinanggagalingan ng ating power. Mhm. So isang area yon na dapat tignan. Isa rin yung food security, yung ating pinanggagalingan ng pagkain. Yung dating nakukuha nating isda sa West Philippine Sea, ngayon, nabibili natin sa China. Mhm. So parang ironic yun. Binibenta sa atin pabalik. Depende sa atin pa. Oh. Prof, may tanong na ako, last na lang po ito, no? Kahit maiksi lang po, sa tingin niyo ho ba, lulusubin talaga ng China ang Taiwan? Eventually? As scheduled. Sa tingin ko hindi naman within yung next few years. Pwedeng ang long-term solution nila dyan is political. Meaning, meron namang partido sa Taiwan na pro-China. So, pwede nilang antayin Correct. yun. Mhm. Kung Tama. talagang kating-kati na sila, talagang galit na galit sa Taiwan, ang most likely niya would be a blockade. Mhm. Which is, makikita mo, pinagpa-practicean nila eh. Yes, oo. Pa-blockade nila. Yung blockade nila, either a naval blockade or ikakahon nila yung Taiwan, yung magpapaputok sila ng missile para iwasan ng ibang bansa pumunta ng Taiwan at same time Yes. mapaktado yung maritime trade niya kasi kailangan din ng Taiwan ng yung barko para dumaong doon para yung mga goods makapasok. Mhm. So it would be in the form of a form of blockade na mangyayari doon. Yun yung pinaka doable. Kumbaga, na it will not involve kinetic action na escalate to yung traditional type of conflict. But Sir, ang titingnan lang natin dito, tatamaan pa rin tayo dahil yung sa Batanes, malapit sa Taiwan. Mhm. Sir, kukunin ko na rin pagkakataon na ito, no? Itong past few years, past few months, lagi umuugong palagi na, ay nako, hindi si Xi Jinping ilang buwan na hindi nagpapakita in public. Sabihin lang po natin, kunyari na may sumundo na po sa kanya, no? Na hindi po, sabagay, hindi sila niniwala, ano? Iba yung nila. Mag-iiba ba yung relasyon ng China sa rehiyon kung may ibang umupo na chairman po ng CCP?
Alam mo, Lord, malaking posibilidad magbabago. Talaga? Kasi, ang benchmark ko kasi ng start ng gulo natin, 2012 eh. Correct. Yung 2012, hindi lang yun yung Scarborough Shoal standoff yung benchmark doon. Yun din yung time na dahan-dahan ang mga nag-ascend to power sa CPP. Mm-mm, So, mm-mm, nagkatainingan yun eh, nagkasabay yun. mm-mm. And mula no, yung gulo na, actually, hindi naman sa Pilipinas lang, sa region, even Well, sa yes. ibang parte ng mundo, we can attribute to yung term ni CPP. Mhm. Tama, tama. Alright. So, on that note, nako, this deserves a longer discussion, hopefully with chilled drinks. Maraming salamat po sa iyong panahon. Maritime Security Expert and Ateneo School of Government Professor of Praxis and retired Rear Admiral Romel Jude Ong. Thank you, sir. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat.